Karon ang unang semana sa Adbyento, panahon sa Adbyento, ang tema ang pagpaabot, so gay dunay moabot. Advent meaning coming. So ato naon ang ato may ebanghelyo sugod diadtong una Domingo sa Adbyento, adlaw except sa Thursday nga ang ebanghelyo ni San Mateo nagingon siya nga dili tanan magtawag kanako Ginoo makasulod sa ingarian sa langit. Pero the rest of the week iya tanan sa mga masakiton gidala sa mga tawo ngadto Hesus ug iyang ayuhon gahapon ang duha ka buta nga giayon ni Hesus. So tanan mga masakiton ngano man ni nga kanang mga masakiton man kay sa pagsangyaw so sumala sugo ni Hesus sa matinun-an ang gitigom kanang gitagaan niya gahom ang yang matinun-an sa paghilin sa mga pag-ayo sa masakiton, paghilo sa mga sanglahon, mo mga buhat nga gitugyan ni Hesus ngadto sa mga apostoles. Unya ayaw kong pangadto sa kanabang gawas sa Israel. Diha ra ko mo sa within the bound of Israel. Nga naman, sa background nga di man siya maadto kay diha nga nabanhaw si Hesus sa kasalangit. Ingon siya nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug sangyaw ang mayong balita. Tibuok kalibutan naman pero sa Ebanghelyo San Mateo ang iyara matinun-an diha ra sa Israel, wala nay mogawas. So kay ang background ni si San Mateo usa ka Hudiyo, pure Hudiyo. Unya sa mga Hudiyo ang ilang mindset nga sila ra ang beneficiary sa kaluwasan kung ayuhon ang masakiton kanabang sila ra ng mga piniling katawhan, the chosen race, ang piniling katawhan sa Dios mo na nga within the bound of Israel. Anyway, sa upat ka ebangelista nga approved sa simbahan kang San Marcos, San Mateo, sundan ni San Lucas, San Juan, ngunit tagsa-tagsa nila ka mga tumong. Kung San Mateo as Hudiyo, within the bound of Israel ang iyang pagsangyaw sa mga Hudiyo within Israel. Si San Marcos nga nagsangyaw mga Hudiyo gyapon in diaspora sa tibuok kalibutan ng mga Hudiyo. Nga mga Hudiyo mo na iyang audience. Nasundan San Lucas katong mga pagano. Katong dili mga Hudiyo, mga pagano ang iyang focus sa iyang pagsangyaw. Ang San Juan nga ang kung nakabasa na ka sa tulo ka ebanghelyo, San Juan, high Christology. Pailakin sa si Kristo. Kunya, ang koneksyon niya sa amahan. Kunya, karon din sa ating ebanghelyo, masakiton gihapon ang diskutan. They went around the towns and villages. Metod pa sa ebanghelyo. Kung sa ko nabasa diha sa English niya nga liturhiya, the same gihapon nga chapter and verses, naman dito ang ingon niya, the harvest is great, but the laborers are few. Daghan ang anihonon, apan jutay ra ang mga ani. Pero sa atong ebanghelyo, wala man mabasa dinhi. Kanang muna, ang panawagan ni Jesus, sa mga iyang gihatagan gahom ang matinun-an, aron ipadayon ang buhat sa kaluwasan. Tungod kay ang buhat ni Kristo sa kaluwasan, kinahanglan doon na kita'y kanapang pag-ambit. Busa, ang kita makaambit, kita una, biniyagan kita, ikaduha, we are kanang delegated, we are authorized. Aron, padayon sa buhat ni Kristo. Kanang mingon, ako ebanghelyo nga, kanang the harvest is great, the laborers are few. Sabot nga dako ang anihonon ang jutay ray mangani. Nganong jutay ray mangani? Dako ang anihonon daghan ang trabahoon. Abawan ang Ginoo man mo recruit og mga tinun-an aron magtrabaho sa gawas sa laing nasod aron duna sila madawat nga daghang sweldo. Ang punto nga you are part of the mission of God, the mission of Christ. Kamo kabahin sa kasaysayan sa kaluwasan kung kamo mutuman sa ipabuhat ni Kristo kaninyo. You are my friends, you do what I command you. Matod pa niya sa Ebanghelyo San Juan. Unya, unsa man nga gamay raman ang mamumuo
Gamay ra, pagsangyaw ka mo sa mga balita sa ibang kalibutan. Anong gamay ra man mamuo tungod kay unsa may mga apan, tungod kay kanabang gamay ra ang mamuo kay ano man naay kahadlok o kanabang naputos kita sa worldly ambition. Kanabang sa kalibutan, pagdali sa kalibutan, nga muna focus nga tubag mo nato nga makahatag og kalipay superficially. Nita mosunod kang Kristo, mura gamay ra ang kanang nag-alagad simbahan. Ano man tungod kay mas importante ako pilion nga makalipay kanako. Nga dili ko madaot, kini makahatag og kalipay. Kung bitaw ko mo-apply tag trabaho, mungutanan ta pila may sweldo, pila may buwan, pila adlaw. Kung sabi akong beneficiary ni ana, kung sabi akong madawat, kung sweldo. Doon pa sa magalagad pa, sa katilingban, kunya, natay madawat niya, natay mapupo niya. Diha ta nakabase. Ang gingon ni Kristo nga, tagaan niya o gahom. Sa ato pa, ang grasya nag-una. Sa dihang ipalakat niya ang napulog duha ka tinunan, at sabi ang paglakaw ka mo, itagaan mo na niya o gahom, paghingilin sa mga dautan, sa mga panuway, pag-ayo sa masakiton, gahom, grasya. Kanato, kung Ginoo mo tawag kanato, doon ay grasya, package na siya. Dili, kung pasagdan ka sa Ginoo, nga muadto ka empty-handed. Kaya ito kung nakita nato, kung kita mo alagad, doon ay atong makuha, doon ay atong benepisyo sa pag-alagad. Pero atay makuha, kaya ang sweldo tuwa raman sa langit, kung kita mo lahutay sa atong pagpangalagad, sa atong pagkabalaan, ang atong incentive tuwa ra sa gingharian. Wala sa kalibutan. Busa mangali, hindi ko nang Ginoo nga, ano mangayo pa mo grasya. Gipasalamatan na kamo. Kana na i-congrats ka, pasalamatan ka, kanang nakadawat na ka. Pero ang Ginoo, ang iyang ihatag dili man reform og kwarta, dili man reform kanang ikaw daygon sa kalibutan kay ang pagdaig sa tao sa inabuhat, iya sa kalibutan, palakpakan kita. Wala nga gusto man ta ilado busa ang pag-alagad sa Dios, di man ta mailhan. Matod pa sa buong ni Jules Sibali, our founder, siya, to love to be unknown and to be considered as nobody. Igo ra ka mahimong kamot sa Ginoo, igo ra ka mahimong tiil sa Ginoo aron mapasundayag ang kining iyang paghari. Mo bitaw na nga matag adlaw sugod ng linggo ang ebanghelyo nagisgot ng San Mateo nga maayos mo sakiton. Kay unsa man ay kay sumala sa pagbasa atong Domingo nga kanang ang mga espada himuong daro. So di na mag-away ang mga lobo o mga bata mag-ipon nagduwa na. So wala na away ang kaimtang sa kalinaw na ana. Kung sa tibailhan nga moabot ang Ginoo na yung mga sinyalis nga moabot ang Ginoo busa ayuhon na masakiton. Kaya sa kayo sa sakit maramdaman nimo ang Ginoo na present nimo kay ang mga tao nagpuyo sa kahitgit. Matod pa si Propeta Isaías, ang mga tao nagpuyo sa kahitgit sa diha nga naayo na ang mga sakiton di mailhan nga niabot ang kahayag si Kristo mo nang atong gipaabot ang kahayag sa atong mga problema na di kita makorder diha sa atong mga problema. We will not be pushed against the wall. Naata, diha. So ang ato lang batunan ato ang pagtuo. Kay kung ato tao sa patag-adlaw nga pagbasa, pag-ayon sa masakiton, nag-una ang pagtuo. Dala sa mga tao ang mga masakiton tungod sa ilang pagtuo. Either pagtuo sa masakiton o pagtuo sa mga tao nagdala kanila. Muna nagkinahanglan og pagtuo. Kung gusto ta makita sa kahayag na kinahanglan ang pagtuo. Kay kung ay pagtuo, makalahutay kita. O kung makalahutay kita tungod kay doon na tayo paglaom. Muna nga ang kining Adbyento nag-awhag kanato nga kita nagpaabot. Una, paabot kita sa ulog sa Pasko di natawo ang Ginoo, Emmanuel, God is with us. Kunya sa atong pagpaabot na po ay kaduhang pag-abot niya
nga wa ta mahibaw ganusa when we do not know. Ano, just kanang be prepared. Matod pa San Pablo o ang tema sa maong panahon sa Adbyento, ang pagpaabot nga dili magtanga, sa pagpaabot nga malipayon. Malipayon ka gano'n, paglaom, may kinabuhi. Pagpaabot ka, ang mabot nga si Kristo, nga malipayon ka, nga mabot si Kristo. Dito sa pagbisita, Santo Papa, dito sa Lebanon, dito sa Turkey, was very much welcome by the Christians, mga Eastern Christians. Kunya, niingon ang sa komento nga, kung daghan ang nalipay sa pag-abot sa Santo Papa, unsa ra kaha kung maabot si Kristo. So, ingon na ang ilang mga komentaryo, tanawin mo sa video, na malipayon ka sila. Ang Lebanon nag-create og kanang stage good for 150,000 people. Kadako na ang arena, Philippine Arena, pinaraman na katao diha, 75,000. Ang masunod, dito 150,000 Christians, including Muslims, nga mi welcome sa Santo Papa. Kung kita nagpaabot sa usa ka moabot, labi na ang Ginoo nga abot sa atong kinabuhi, kita mula hutay tungod kay atong kasing-kasing malipayon, tungod kay nakakita siya kahayag sa maabot. Ingon unta mo sa Kristiyano nga kanunay naghandom sa pag-abot ni Kristo nga malipayon. Ang atong kinabuhi usa ka pagpangandam kung gusto ta ang si Kristo mosulod sa atong kinahanglan, sa atong kasing-kasing.